Bale, pasalamat nga ito na hindi ito memory verse. Yan, papasalamat po ako sa Panginoon. At yan, natawag, kung hindi pa nga niroleta. At ang una po papasalamat sa Panginoon ay siyempre kaligtasan talaga po. At yun ay sobrang pinagpapasalamat sa Panginoon na physical, spiritual talagang. Nandun ang pag-iingat ng Panginoon sa physically. Spiritual din naman, alam mo talagang hindi nawawala ang kaligtasan. Bagamat napakaraming pagkukulang sa Panginoon sa araw-araw na kanyang binubuhay. Binibigyan pa ng pagkakataon na imulat ang mata. Walang nararamdaman ko anuman. Napakabuti po ng Panginoon na hindi tayo deserving, pero nakakilala talaga sa Kanya. At yun po, pinagpapasalamat ko ay March pa ngayon, no? Yun nga, nitong March din ay nakapagdaos din ng kaarawan. Wala na nga sa kalendaryo. Parang tuwing linggo, ay magbe-birthday na nga pala. Ilang taon na nga pala ako. Lagi akong nakakalimutan kung ilang taon na ako. Parang nung last, ilang taon na nga ako, May? 31? 32? Yung parang hindi mo na alam, 33? Parang gano'n kasi wala na nga sa kalendaryo eh. Parang hindi mo na iniisip yung edad. At yun nga, hindi naman daw halata. Ewan ko lang. Yan, 35. Sinasabi ko. Yan, so, papasalamat sa Panginoon. Ilang taon na ako? 33, 32? Basta, hindi ko alam. 1991, 2024. Di 33. Yan, 33 na ako. So, yun nga, hindi din akalain na naabot nga sa ganitong edad. Napakabuti po ng Panginoon na nasa ganitong gawain at nasa Kanya. Kumbaga maraming nagdiwang ng kaarawan ay party doon, party dito. Pansamantalang kasiyahan, pero wala sila nung pangmatagalan talagang kasiyahan na alam mo na pag kinuha ka ng Panginoon, alam mo sa langit ang punta. So, yun yung biyaya sa atin na talagang tayo nakakilala sa Panginoon. At pinapapasalamat ko din na sa gantong edad ay ako'y may asawa at ako'y may anak. At hindi nga lahat din ay tinawag sa ganong larangan. Yung iba'y tinawag sa pagmamadare. Ay, charot. Si Des. Ay, chow-chow lang. Si May ay ewan ko, gawa ng tuwing may nabalitaan siyang yung may ikakasal o kaya ay may boyfriend. Ganun talaga. Talagang napakalalim ng buntong hininga. Okay. Oo, gano'n. Sabi kay AD, nasabihan ko, alam mo, masarap ang may ganyan. Sabi niya, bakit? Boyfriend lang naman Ay, kung kinikilos yung isa dyan. Ayun, sabi ko, sadya naman pag nag-boyfriend ay sa pag-aasawa ng ganaganon ko. Sinasabihan ko din, gawa na ang buntong hininga po talaga napakalalim. Alam nyo naman ang layer-layer ng taba niyan, talagang napakalalim. Ang buntong hininga. So, maawa na kayo. Joke lang. Kung sino man, ay ang tamaan, ay maawa na kayo. Pero yun po, biyaya pa rin po sa akin na, yun nga, sa itong gantong edad ay may asawa at may anak na nga po ako, magwa 1-year-old na po sa April 6. So, yung mga ninong at ninang dyan, alam nyo na. Yan, yung bale, nakaka-bless po talaga, sobrang nakaka-bless sa Panginoon na, totoo yun, na ang bilis ng panahon, samantalang dati ako'y nag-aaral lamang, ako'y kasama lang lagi ng Kuya Henry sa soul winning. Kami inabot lang ng Kuya Henry, na ang motive lang ng Kuya Henry ay hanggat may poste ng kuryente, may bahay. Kasi hindi niya alam ang amin Sino ba naman makakaakala na yung motivation na yon na ginamit ng Panginoon si Kuya Henry para maabot kami, na noon ay kami pinipilit pa ni Mama magsimba. Ako'y abid pa ng asap noon. Digiling ko yung asap. Ayoko, manonood ako ng asap. Pero sabi ni Mama, magpapalda kayo at tayo sisimba. Ano ba tayo magpapalda? Hindi naman ako ganon. Ayun, kumbaga ay sama-sama ng loob ko na unang simba ko. Tapos sama-sama ng loob kay Mama. Tapos si Papa, hindi naman din Christian noon, pero si Papa nagagalit din sa amin na hindi kami nasama kay Mama sa pagsimba. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, ang bilis ng panahon. Tapos ngayon nga ay
nandito pa rin sa gawain, bagamat minsan hindi niyo ho nakikita sa online laang. At yun nga, napakabuti pa rin po ng Panginoon sa akin. Talagang nakaabot ng 33 years, may baby, bagamat yun nga ngayon ay ubuhin. Pero yun, nakakapraning po kasi nga maraming mga uso ngayong sakit. Tapos may ay biglang magbabalita, Tinine, yung katrabaho ko, yung anak namatay. Bakit namatay? Ganyan. Inubo lang daw, tapos nilagdat, ganun din nangyari kay Gia. Ako'y napapraning na. Nakakapraning ko. Ang ganon. Talaga sabi ko, talagang, kumbaga ay, kahit anong ingat mo nga sa bata, talagang dadating yung time na nagsasabi ako sa pedyo, bakit daw ganyan, hindi na nga ako kami nalabas. Sabi, sadyang ining uso. Talagang ang bata, sadyang ubuhin. Sadyang dadaan sa ganon. At, kumbaga parang ako nakakapraning kasi parang may mga namamatay. Talagang ipinagkakatiwala mo sa Panginoon na talagang wala sa tao. Kahit gaano ka ingat, pag pinahiram lang talaga sa iyo ng Panginoon yan, siya din ang pagbabawi niyan kung kailan niya gusto. Na yun yung parang parang buntis pala ako noon, yun yung narinig kong pasalamat ng Kuya Henry na pinapahiram lang ng Panginoon sa atin ng anak. Talagang ang panalangin ko sa Panginoon, Panginoon, ipahiram mo po Panginoon si Gia sa amin ng matagal na panahon na hanggang umabot sa pagtanda. Kasi kumbaga ay napalapit na sa'yo yung bata tapos biglang anytime kasi pwede niya kunin sa'yo yun. Nang walang rason, kumbaga ay siya pa rin yun sovereign ng Panginoon na hindi mo kayang questionin ang kanyang kalooban. Kasi yun yung kakaplano. Kaya talagang sabi ko, Panginoon, sa'yo ko pinagkakatiwala ang buhay ng anak ko. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, pero huwag sanang yung pagkukulang ko, yung maging dahilan para mawala ang anak ko sa akin. Na talagang kinukwento ko yung sa asawa ko na ang dami natin pagkukulang sa Panginoon, pero sana ay magpatuloy tayo kasi parang pwedeng yung mahal natin sa buhay, yun yung maging kabayaran sa ating parang consequences sa ating mga pagkukulang. Talagang ganon. So sabi ko ay, sana ipahiram pa sa akin si Gia ng matagal na panahon talaga. O kaya, ganon din ang asawa ko. Kasi asawa ko minsan naman ay biglang nahihilo, ganyan-ganyan, ibibp ko, ay ano? Ay, makait sa boy. Siya pala ang buntis, biglang uuwi, magyayakag. Ay, tara, punta tayo dito. Tapos pagdating, hindi ko na pala kaya mag-drive at nahihilo. Sabi ko, ibibp. Ay, minsan yung maabot po ng 150. Ganyan, ang BP. Ay, ganon. Yung parang 150, pero pag after naman, nagiging 130. Pero normal niya, nasa 130 talaga. Pero mataas na din yun, di ba? So, yun, sabi ko, ay, Jorik, pag ikaw yung utaas. Yung bahay, hindi pa nakapangalan sa akin. Ipapangalan na muna sa akin. Ay, gano'n. So, yun, pag-uusap kami ng gano'n, parang, kumbaga though pinapatawa ko lang siya, pero sinasabi ko talaga sa kanya na mag-ingat din talagang pag-inom ng tubig. Talagang hindi po biro ang pag-inom talaga ng tubig. Talagang dapat yun ay minamaya't maya. Lalo po ngayon sa init ng panahon, tapos po ay stress din. At yun nga, yung bigla na lang, katulad nung may katrabaho siya, bigla na lang nautas, walang bisyo, malakas na tao. Nagtae lang daw, tas ininda, pumasok pa sa trabaho, nakatulog, yung pagtulog na yun, dire-diretso na. Yun ay, kumbaga yun ay, mga wake-up call na din sa mga hindi din nag-iingat sa sarili na simpleng pag-inom po ng tubig ay napakamahalaga talaga, lalo po ngayon. At saka exercise din, huwag masyadong pagkakain ay relax na relax, baka matuluyan. Yun po. Ay talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon ng kalusugan. Ako din po ay tinatamaan din ng sakit ng ulo. Kumbaga yung left side ng ulo ko ay sumasakit din. Kumbaga iniinda din dahil hindi rin makapagpa-check up at kasama ko ang aking anak ko magpa-check up. Sabi nga po yung mama ko ay sabi na baka nabinat na ganyan. Siyempre parang, kaya si May, pinapunta ko na sa bahay. Nung mayaya na ako, wala na po. Hindi na masyado nasakit ang ulo ko. Siya na lang ang nasakit ang ulo. Yun, so sa papasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng nangyayari sa aking buhay sa 33 years. Kumbaga ay
maraming ingredients talaga, may ah, maraming pina-experience sa akin ng Panginoon na hindi ako karapat-dapat. At yon, salamat sa Panginoon. Salamat din sa pamilya na lahat ay mga ligtas, bagamat ang papay hindi pa. At ako'y nananalangin din na siya naway makakilala din sa Panginoon. Yun na, pagpapasalamat ko na talagang biyaya din po sa akin na ligtas ang aking pamilya. At yun nga, pag may problema ay yung alam mong sa Panginoon ang payo. Yung hindi ka mapapalayo. Kasi pag nagpayo sila, puro ilapit ka sa Panginoon. Yun po. At ganun din po sa trabaho. Ako po ay finally, I'm finally free. Ay, you know. Noong January ay nakapag-resign na din. So, inaantay na lang ang separation pay. Panggastos daw ni Gia sa kanyang birthday. So, pag hindi po natuloy ang birthday, wala pa ako separation pay. Yan, so, after 10 years na po ako sa work, so, nakapag-resign. Parang nag-10 years po ako last August. And, nakapag-resign lang po ako nitong January. Bali, nag-maternity leave kasi ako hanggang July. Tapos nung August po, nag-file na talaga ako ng resignation. Pero hindi po talaga yung tinatanggap ng boss ko. Kasi kailangan nga ng tatao doon sa trabaho ko. Pero sabi ko nga, hindi ko maiwan si Gia. Dahil si Gia ay hindi po bottle feed, breastfeed po siya. Hindi talaga siya nagba-bottle feed. So, wala. Kahit si May, hindi kayo ibigay yun. So, wala akong choice. Kailangan ko mag-resign. August, kahit ganun taba ni May, wala talaga. Ayun. August, nagpasa akong resignation. Hindi po tinanggap. Minantli ko po yun. Nagpapasa akong resignation. Hindi po talaga nila tinatanggap. At ang reason nila ay, bumalik ka. Pag okay na si Gia, bumalik ka. At yun nga, kailangan nga daw po. Tapos, ang pa po doon, parang itinaas pa po yung position ko. Yun nga po yung nabanggit ko dati na parang magta-travel po ako sa China. Mayroon po kasi dong yung customer namin na ako yung kakausap. Parang ganon, QA. Tapos yun, pupunta ako sa China, tapos parang ilang araw lang, babalik din. Parang meeting lang, ganon. Sabi ko, mas lalo imposible kasi may anak ako. Yon. So, hindi talaga, sabi ko, hindi po talaga kaya, hindi po pwede. Ang nangyari, tinaasan po ang sahod ko. Sabi ko, mahal. Maghanap ka na nakatulong. Yung kaya mag-breastfeed. Yon. So, wala po talaga. Wala. Talaga si Gia, so, totoo po si Gia na ibili ko na po yan ng, nagkakahalaga, halos nasa 1.2 na bote. Yung bote na lalagyan ng gatas. Iba't iba po ng bote ng gatas, ng chupon, pinatry ko na dyan. Talagang ayaw niya. Tapos iba't iba na din po kami ng gatas. Pamahal na ng pamahal. Sabi ko, tama na. Ayaw niya talaga. Ang ginagawa na lang namin sa gatas ay na lang sa mga pagkain niya, sinasama. Pero yun pong dedidihin niya talagang hindi ayaw niya. So, wala talaga akong choice. Sabi ko, magre-resign na ako. Ang nangyari pa po ng December, diga po'y Paskuhan, bigayan ho ng mga, tawag doon? Grocery, mga gift, ganyan. Isipin niyo, okay, apat na buwan na pong hindi nagtatrabaho, nagre-report. Ako ho'y pinadalhan pa ng mga, yung grocery, yung may gift pa ng NIDEC mismo, pati yung jacket, may laptop bag. Sabi ko, saan magkagaling? Ay, bigay nga daw po ng NIDEC. Sabi ko, talagang pinapabalik. Parang talagang sinusuhulang kang bumalik. Eh sabi ko, siya, sige, tatanggapin ko at arin na may bigay ng NIDEC. Tapos, yun nga po, nabigyan pa ho ako ng bonus. So, totoo, hindi na nga dapat kasi hindi naman ako nagpa-perform nung quarter na yun. Pero nakatanggap pa din ho ako. Tapos sabi ko, napakalaking biyaya ng Panginoon yung sa akin. December ho yun. Kaya nung January ho, nagpasa ulit ako. Ayun po, tinanggap na nga nila at sabi nga kung yan na may para sa anak mo, ang asawa din naman niya ay pinag-resign niya sa trabaho dahil din sa anak. So, wala ding magagawa kung ganon.
Tapos sabi, mag-clearance daw. Pupunta pa rin ako sa NIDEC isang araw. Yun yung problema ko. Sabi ko, paano? At si Gia, ano? Ang ginawa ko po, nung pumunta ako, alas 5 pa lang, gumising na ako at aalis na kasi 5:30 pang shuttle. Si Gia gumising din ng alas 5. Eh si May papasok na ho sa trabaho yan. Naiinis na nga at inuutosan ko man kung ano-ano. Ay umalis na po ako. Si Luigi, pinapunta ko din sa bahay para mag-aalaga sana kay Gia. Ay si Gia ayaw sumama kay Luigi. Takot na takot. Ewan ko siguro sa boses. Si Joric, ayun din, hindi rin sa tagalan ng bata. Ay, yun, nabalitaan ko na lang, si May hindi na nakapasok sa trabaho. Edi siya naging titang. Naging ina. Yun, for the day. So, nakibalita na lang ako. Sabi, hindi pa naman naiyak. O siya, sige, di tuloy. Hanggang biyaya ng Panginoon na si Gian naman ay nakakita ng ina sa kalagayan at sa katauhan ni May. Yun nga lang ay talagang hindi makapag-breastfeed. Di kain lang ng kain si Gia. Kung pinakain na ng kung ano-ano para laang at tumahimik at hindi magligalig. Yun po, nakapag-clearance naman at yun nga, salamat sa Panginoon at yun nga, nakapag-resign na din. Ang inaantay na nga lang ay separation pay at yun na ang kahuli-hulihang sahod. Kaya Joric, ikaw na bahala sa amin ni Gia. Yan, kumbaga ay, yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na isipin ko nga, 10 years, ano ba nangyari sa akin sa trabaho? Na inano ko din, talagang inisip ko din, ano ba nangyari sa akin sa trabaho? Ang biyaya po din ay, may ilan din po nakakilala sa Panginoon. Una ay si Joric din po. Kami po ni Joric ay nagkakilala. Kinuwento sa NIDEC. Doon po, at siya nga po yung nakakilala sa Panginoon. Meron din po akong yung laki kong kasama sa trabaho. Hindi man po siya sa Baptist, pero siya po ay na-convert din po sa Christianity. At yun yung po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Dahil talagang kinakwento niya sa akin na kung papasalamat siya dahil nakakilala siya sa Panginoon. Kasi kada may nangyayari, talagang sinisharean ko talaga siya. Kasi sabi ko ay, ang pangit kasi nung alam lang na Kristiyano tayo sa trabaho. Pero wala tayong ginagawa. Alam lang na Kristiyano tayo. Ay di, given na yon na tayo yung mag-pray sa unahan. Given na din yun na pag may mga party, hindi tayo inaalok ng mga alak o sigarilyo kasi alam na Kristiyano tayo. Pero ang tanong kasi doon ay, naipakilala ba natin si Jesus sa kanila? Naipakilala ba natin yung kaligtasan sa kanila? Paano kung namatay sila? Hindi naman nila, Kristiyano yun. Yun lang, hanggang doon lang yung naipakita natin. Pero yung naipakilala natin si Jesus sa kanila, naipakilala natin yung kaligtasan na regalo ng Panginoon, yun yung kulang sa atin bilang tayo mga nagtatrabaho na alam lang na Kristiyano tayo. Kahit mga nag-aaral din, tayo bilang Kristiyano kung nasaan man tayo. Ang kailangan lang natin kasi is unang hakbang na makapag-share talaga ng Word of God. May share ang Panginoon, ma-share ang kaligtasan. Kasi yun yung kailangan ng tao sa panahon ngayon. Na yun yung inano ko, sabi ko nakapag-share ba ako? At ang laking sabi ko, napakasalamat sa Panginoon na sa 10 years na yon, mayroon ding nagpa-baptize din sa Baptist. Pero hindi ko ngayon, si JM, naisama ko din po yun dito sa simbahan at nakakita din siya ng gawain dito. Nakapag-invite din ng maraming mga katrabaho. Tuwing anniversary, na yun po ay sagot ka ang pamasahe. Isipin niya Laguna. Laguna po ay magkano na ang pamasahe. Tapos, pero siguro pinakamaraming ka na-invite na anniversary ay sa 4. Sabay-sabay sila, lahat yung sagot mo ang pamasahe. Di malaki din po yun. Pero yun po yung lahat ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na kumbaga ay salamat dahil yung nagtatrabaho ako, ginamit ako ng Panginoon. May nakakilala at nakapamigay din po ng tracts. Ginagamit po natin yung mga pagkakataon na halimbawa po ay yung mga for a cause. Halimbawa yung gagawa ng eco bag for a cause. Lahat po yun. Nakapag-produce po ng halos 700 bags. Lahat po yun may trucks. Puro po yun mga taga-NIDEC ang ang inaabot nun. Meron din pong, siyempre mga kasamahan nila na nasa ibang lugar na umu-order ng mga ganon. Nadadatnan din ng trucks. Yun po ay napakalaking biyaya. Bago po ako mag-ML nun, yun po yung nagawa namin nung kasama ko na-convert din sa Christian. Na siya naman po ay nasa born again ngayon at biyaya po sa kanya, siya po ay active, kumbaga ay ginagamit ng Panginoon doon. Nasabi ko ay, nawa ay kilusin pa din ng Panginoon na talaga mapunta siya sa Baptist din. Pero ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na talaga, ayun po ay kabady-body ko talaga na babae.
na kahit saang reporting ay kami magkasama. Na sabi ko, pinagpapasalamat ko na kahit sa buhay niya ay siya ay nakakilala talaga sa Panginoon. Sabi ko, yun ay kahit isang kaluluwa lang, yun ay napaka nun sa akin na kumbaga pag nautas ay kumbaga hindi na sa akin sisingilin yung dugo na yun dahil alam kong nagawa ko yung part ko sa kanya. At doon man sa iba, hindi man sila na-save, ay na doon nabahaginan din sila ng Word of God, hindi man lahat ay sa verbal, kundi sa tracks. Yun yung pinapapasalamat ko sa Panginoon sa 10 years, ay napakinabangan din naman ako ng NIDEC. At napakinabangan din ako ng Panginoon sa NIDEC. At yun yung pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon, na kahit ako'y magre-resign ngayon, ay hindi lugi yung panahon na napunta ako sa Laguna. At yun, ngayon namang aking pinagtutuunan ay yung ministry ko din sa family, yung kay Gia nga, na sana nawa ay kilusin din ng Panginoon na maligtas ang aking anak. Though hindi po mga Christian song ang piniplay namin ngayon sa bahay, kundi mga kanta pong pangbata. So alam niyo na yung mga BINGO. Ngayon ko nalalaman yan, yung mga yung Old MacDonald, Had a Farm, o alam niyo ba yan? So lahat yan sa ulo ko na para lang ang anak ko ay wag ligalig. So yun hindi po Christian song pinapatugtog namin sa bahay. Puro po mukha ni Rachel, kung kilala niyo si Rachel, yun. Kaya ipapasalamat ko sa Panginoon, ako'y may anak nga na ang bilis ng panahon. Talang dati paaray-aray pa nung buntes, ngayon ay lawas na ngayon ay paaray-aray din na pag nagliligalig. So yun, hindi naman nga madali, pero masaya na may anak. Hindi madali ang araw-araw, lalo't minsan iniiwanan nga kami. Minsan nagkakasabay ang schedule ng dalawa ni May at ni Joric. Hindi kami dalawa lang ang pambabag sa bahay. Pero biyaya na may anak at naway ipahiram pa talaga ng Panginoon sa amin. At yun, salamat sa Panginoon sa buhay, sa mga taong patuloy na ginagamit sa akin, lalo pag nakikinig ako ng preaching. Nung last na preaching ay talagang ako'y kinilos din nung prayer meeting, si Eric. Si Eric ba yun? Parang nung last pa hindi nakinig yun. So sabi ko nakita ko din kasi si Eric kung paano siya nagsimula. Yun ay pautal-utal pa dati. Ngayon samantala ngayon ay talagang kung saan na hinugot yung mga bulay. Sabi ko, iba din ang paggamit ng Panginoon. Iba din kung paano talaga kinikilos ng Panginoon ang buhay. Sabi ko, nauna ako dyan kay Eric pero kita ko ngayon kung paano si Eric ginagamit ng Panginoon na sa palago talaga. Sabi ko, kinapag-iwanan ng Eric Pero ako'y sobrang pasalamat sa kanyang buhay. Ako'y blessed sa kanyang buhay. Sabi ko talagang pag nagpapagamit ka sa Panginoon, lalo kanyang imomold, lalo kanyang palalaguin, lalo kanyang ilalagay sa magandang kalalagayan ng buhay. Kaya talagang salamat sa Panginoon sa mga ganong bagay, sa mga ganong tao na ginagamit pa sa akin. Pinaparealize niya lahat ng kabutihan niya na sa dami nating pagkukulang sa araw-araw na hindi pagtatapat, nandun siya na talagang tapat na tapat, talagang pinaparealize niya sa'yo na wala kang karapatang magmalaki sa akin dahil bawat hinga mo ay bigay ko. Yun. Salamat po sa Panginoon.